Food for the soul and food for the spirit today, and also for the Lenten season, mga kaibigan. I believe that alam nyo, kailangan natin ngayon ng tinatawag na healing. Ayan, healing process. Kasi sa totoo lang, hindi lang ho tayo ang mga nagkakaroon ng sakit. Pero sa aking pananaw, sa akin nakikita, mukhang ang ating bansa ay may sakit. Matinding sakit ang ating bansa. Kaya kailangan ho natin ng prayers, more prayers, not only for ourselves, but also, partner, sa ating bayang sinilangan. Diba? Talagang may sakit eh. Ano bang gagawin ho natin? Aba, hindi lumapit tayo sa Diyos. Sama-sama tayo. Ilang milyon ba tayong mga Katoliko? Tayo hong mga Kristiyano? Ano man ho ang ating, ang ating pong kinaaniban na relihiyon. Hindi ho dapat tayo nag-aaway-away, nagdidebate sa salita ng Diyos eh. Ang importante ho ngayon, sama-sama ho tayong manalangin para sa healing. Ano ba sa Tagalog? Kagalingan. Kagalingan. Ano ba? Other term of healing, di ba, ng ating bansa. Sana tumatak sa isipan natin, mga ka-music, yung sa 2 Chronicles, partner. Kung maalala nyo, di ba? Anong sinasabi ho sa 2 Chronicles, partner? 7:14. Tagalogin na natin, di ba? Kung ang aking mga tao na tinatawag ng aking pangalan ay mapapahamak at mananalangin at hahanapin ang aking mukha at tatalikuran ng kanilang mga masasamang gawain, kung gayon ay aking pakikinggan ang kanilang panalangin mula sa aking tahanan sa langit, aking patatawad ang kanilang mga kasalanan at aking ililigtas ang kanilang lupain mula sa mga kalamidad. Kailangan natin ng healing. Oo, kailangan natin ng paghilom. Sabi ni Patrick Lasanas, kailangan natin ng, alam nyo mga kaibigan, yung paggaling ng ating bansang may sakit. Oo, may sakit to ang ating bansa, mga kaibigan. Hindi tayo nagkakasundo-sundo. Nawawala ho yung gustong mangyari ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Ganon din po sa ating sarili, our soul, spirit, and body, mga kaibigan, ng kagalingan. Nako, sinasabi rin ho ng Panginoong Diyos. Ano pong sabi sa Exodus naman? Ano hong sinabi? Noon hanggang ngayon, partner, kung susundin ninyo ako ng buong puso, sinabi niya ito noon, panahon pa ng mga ninuno natin. Di ba? Mula kay Abraham, Jacob, mula Isaac, di ba? Moses. Kung susundin nyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tutuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa Ehipto, sa Ehipto. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Anong sinabi, mga kaibigan? I am the Lord who heals you. Amen? Naniniwala ba tayo? Dito po sa Exodus 15:26 na to, nakafocus tayo sa idea that God is the healer and that obedience to God leads to healing. May katapat pala yun, Darlene. Obedience, mga kaibigan. God is the healer. Gusto natin tayong gumaling, our body and soul, our spirit, at ang ating bansa, sama na natin, mga lahat na. Diba? Kailangan natin maniwala sa Diyos at mag-focus sa Diyos, mga kaibigan. Why? God promises to heal those who listen to Him and obey Him. At sinasabi rin po, ang eksplanasyon dito, that God will not inflict the same diseases of those who obey Him as He did on the Egyptians. Remember that. God is the only healer, mga kaibigan. Or Jehovah Rapha in Hebrew. Kaya nga sabi nila, if you're feeling sick, if you're feeling tired, if you're feeling lonely, if you're feeling, struggled, just say Rapha, Shalom, and therapy. Nabasa ko yung partner. Banggitin mo ang pangalan na yun. Those 3 words.
Rapha, Shalom, and therapy or therapy. Okay? Ayos ba? May napulot ako, no? Dahil sinasabi niya, partner, dito that mga physical illnesses natin, yung mga gusto nating gumaling, wala tayong ibang pwedeng lapitan, kundi ang Diyos. Ginawa niya na yan noon. Kaya rin po niyang gawin pa rin hanggang ngayon. Di ba? Pagpapatunay lamang, mga kaibigan, na sinabi ho yan ng Panginoong Diyos natin long time ago. Long time ago. Di ba? Oo. Kumbaga, nireveal niya even sa mga prophets. Abraham, Isaac, Jacob, but marami pa up to Moses, hanggang dumating ang kanyang bugtong na anak, mga kaibigan, the Prince of Peace, the coming of Messiah, na dumating din para ipakita rin sa tao, di ba? Ipakita rin sa tao ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling ho. Napakarami hong pinagaling ang Panginoon Diyos, mga kaibigan, di ba? Jesus is the one who made the deaf to hear, the lame to walk, the blind to see, and the dead to rise into newness of life. Lahat yan for every attribute of the Almighty Everlasting God. Diba? So, the Lord is our healer at wala hong iba. So, for today, if we want, sabi ko nga, gusto nating humingi ng kagalingan physically, emotionally, mentally, spiritually, partner. Not only for our own, but for the family, our community, in our nation, mga kaibigan. Let us all focus sa Panginoong Diyos. Let us all focus sa Panginoong Diyos and trust Him, because sinabi niya, uulitin ko, He said, diba? I am the Lord. I, the Lord, am your healer. Okay? Okay ba tayo doon? So, let's prepare ourselves, especially for the Catholics, the Roman Catholics, or the Christian, pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan, panahon ng tawag dito, renewal. Kumbaga parang renewal of vow yan, partner, ng vows, di ba? Oo. Natin sa Panginoong Diyos sa mga panahon ganito, taon-taon. Dahil the reason why sa Catholic din, partner, naglalagay sila ng abo dito, hindi para mag-selfie. Pang my day. Pang my day. Selfie. Magpapatunay lang yung abo na yun. Sabi naman, ba't naglalagay kayo ng abo rito? Actually, yung purpose po nun, tatak yun eh. Pinagpapatunay na ikaw ay isang makasalanan. Okay? Na ikaw ay tao lamang at hindi ka Diyos. Na tayo ay nagmula sa abo. At babalik din sa abo. Oo. At umpisa na rin po ng, sabi nga ho nila, ng pag-aayuno. Ayan, dyan po makikita natin. Mamaya explain din natin yan later on. Pero ngayong panahon ng Kwaresma, inihikayat po tayo ng ating mga mananampalatayang Katoliko na bumuo ng isang makabuluhang relasyon sa Panginoon, which is naman talagang yun ang kailangan natin sa panahon ngayon, hindi lang tuwing Kwaresma, kundi sa araw-araw. Dapat bumuo tayo ng isang makabuluhang relasyon sa Diyos bago ang lahat. Bago ang iba natin gustuhin at mangyari sa buhay po natin. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774. Jerome C. Ceciliano, ang tagapagsalita ho ng Archdiocese of Manila, ang Kwaresma ay isang panahon ng panawagan para sa pagkakasundo, pagbabagong loob, gayon din na binibigyang di nito ang pangangailangang isaalang-alang ang ating sarili at muling itatag ang makabuluhang kaugnayan sa Diyos, mga kaibigan. Okay? Ganun po yun. Alright. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit today.